Malaking pagkakamali ang nagawa ng Iran. Habang tinatarget nila bawat kaalyado ng US at binobomba ng Operation Epic Fury ang kanilang militar, tinarget din ng Iran ang isang base ng UK. Anong tugon ng UK? Magpapadala sila ng malaking bagay sa Arabian Sea, uri ng sorpresang ayaw ng Iran. May paparating na nuklear sa Iran na bangumot para sa halos bumagsak na rehimen. Ayaw ng rehimeng yon na malaman mong nahihirapan na sila. Iyan ang nagtulak sa kanila sa kapraningang desisyong atakihin ang Diego Garcia Base, lalo na't malala na ang pagkasira ng militar na infrastruktura ng Iran. Kung tatalakayin ang pagsisikap ng Iran na ipagtanggol ang sarili laban sa US at malakas nitong air power, may kaunting saysayang pag-atake. Matapos pahintulutan ng UK ang US na gamitin ang kanilang mga base sa Operation Epic Fury, naging malaking problema para sa Iran ang Diego Garcia. Isa sa mahigit 60 isla ng Chagos Archipelago, ang Diego Garcia ay naging base ng UK at US mula pa nung kalagitnaan ng dekada 60. Mas mahalaga para sa Iran na ang base ay 4,000 kilometro o 2,500 milya ang layo mula sa kanilang mainland kaysa sa ibang alalahanin. Ibig sabihin, pwede maglagay ang US ng long-range bomber at attack aircraft sa base nang hindi na kailangang pabalik-balik ng napakalayo mula US hanggang Iran. Sa madaling salita, bantang Diego Garcia at tinugunan nito ng Iran. Noong Marso 22, kinumpirma ng UK na nagpaputok ang Iran ng 2 ballistic missile patungong Diego Garcia ayon sa CNBC. Ayon kay Steve Reed, kalihim ng pabahay ng UK, hindi tumama sa target ang 2 missile na yon. Tiyak na tinarget ng mga Iranian ang Diego Garcia. Isang missile ang pumalya at hindi umabot, at ang isa ay na-intercept at napigilan, ayon sa ulat sa BBC. Ipinagpatuloy ni Reid ang pagsasabing walang particular na pangtatasa na nagpapahiwatig na aktibong tinatarget ng Iran ang UK, na nangangahulugang ang layunin ng Iran ay tamaan ng mga ari-arian ng US sa Diego Garcia. Ibang sinasabi ni Reid sa tunay na nararamdaman ng UK tungkol sa tangkang pag-atake. May mga palatandaan pa nga na may ilan sa UK na naniniwalang ito ay isang direktang pag-atake laban sa kanilang teritoryo. Mas critical ang Ministry of Defense ng UK sa tugon ng Iran sa ballistic missile at sinabing ang pag-atake ng Iran na nagdudulot ng gulo sa rehiyon at nagbabantang kontrolin ang Strait of Hormuz ay panganib sa interes ng Britanya at mga kaalyado nito. At sa mga pahayagan sa UK, nagsisimula ng lumabas ang mga artikulo, kabilang ng isa na inilatala ng BBC noong Marso 23 na nagtatanong kung kaya bang abutin ng mga ballistic missile ng Iran ang London. Iniulat ng Al Jazeera na itinanggi ng Iran ang responsibilidad sa pag-atake. Iniulat ng outlet na sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Bagay na ang missile attack ay isang false flag operation at posibleng Israel ang nasa likod nito. Ayon sa Iran, sinadya nilang limitahan sa 2,000 kilometro o humigit kumulang 1,200 at 40 milyang abot na kanilang ballistic missiles, kaya hindi maabot ng mga ito ang Diego Garcia. Gayunpaman, kailangan nating magtanong kung ang pagtanging ito ay dahil nabigo ang pag-atake. Kung tamaan ng ballistic missiles ang mga target sa Diego Garcia, magdiriwang at magbabanta ang Iran, patunay kung saan galing ang mga iyon. Hindi ito tinatanggap ng UK. Tinanggihan ng UK ang issue ng false flag at iginit na Iran ang responsabele. Hindi mahalaga kahit hindi tinamaan ng missile ang mga target sa Diego Garcia. Ang tunay na mahalaga ay ang intensyon sa likod ng mga pagpapakawala ng missile na yon. At ang intensyon na yon ang magpapabahala sa UK. Makikikita sa pag-atake sa Diego Garcia na tinupad ng Iran ang banta nito matapos bawiin ng UK ang pagtutol sa paggamit ng US ng mga UK base sa Operation Epic Fury. Tumataas ng tensyon. Nakipag-usap si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay UK counterpart Yvette Cooper tungkol sa desisyon ng UK. Ituturing na pakikilahok sa agresyon ang mga aksyong ito at itatala sa kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay nito, iginigiit namin ang likas naming karapatang ipagtanggol ang soberanya at kalayaan ng bansa ayon kay Araghchi sa tawag, ayon sa Time magazine. Inilatala ng Time ang mga salitang iyon noong Marso 20. Makalipas ang 2 araw, lumipad na ang mga missile ng Iran papuntang Diego Garcia. Doon dumala ang sitwasyon, mula sa mga babala tungo sa aksyon. Hindi inaasahan ng Iran na naunahan na sila ng UK. Bago pa lumipad ang mga misil ng Iran at bago ang babala ni Araghchi, inihahanda na ng UK ang sarili para mabilis tumugon sa anumang seryosong banta mula sa Iran. Nagwala ang Iran, pero ang UK ay naka-nuclear powered na.
Pinakita ng UK na hindi ito walang magawa laban sa banta ng Iran at mga paglulunsad nito ng balistikong misil. Kaya nagpadala ito ng mahirap matukoy, nakamamatay at pinapagana ng lakas nuklear na bagay papunta sa Iran. Ang HMS Anson ay nasa Arabian Sea na. At habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng UK at Iran, handa itong umatake anumang oras kung kinakailangan. Ayon sa Marine Insights, ang HMS Anson, isa sa pinakamodernong nuclear-powered submarino ng UK, ay umalis ng Perth, Australia, papuntang Arabian Sea. Tama yon. Kasabay ng pagpahayag ng UK sa US na gamitin ang mga base tulad ng Diego Garcia sa Operation Epic Fury. Ang UK ang maagang umagap sa mga posibleng isyung dulot ng desisyong yon. Ang HMS Anson ay naglayag ng mahigit 8,800 kilometro o mga 5,500 milya upang marating ang Arabian Sea. At ito ay nagsisilbing malaking panlaban sa lahat ng sinusubukang gawin ng Iran gamit ang kanilang ballistic missile. Bakit? Isang mabilis na tingin sa mga detalye ng submarine ay magsasabi na ng lahat ng kailangan mong malaman. Ang HMS Anson ay isang astute class na submarine at ayon sa Royal Navy, itong ikalima sa klase nito, kasunod ng HMS Astute, Ambush, Artful at Audacious. Bukod sa magkakatunog na pangalan, ang mga ganitong submarine ay may Tomahawk land attack missiles na gawa sa US, gaya ng malalaman mo rin maya-maya. Maaring gumanap ng malaking papel ito kung magpasya ang UK na gamitin ang kanilang submarine hindi lang sa pagdideploy, kundi pati na rin sa aktwal na labanan. Dahil sa Spearfish heavyweight torpedoes, ang HMS Anson ay bamumot sa mga barko at iba pang asset pandagat ng kalaban. Ang HMS Anson, isang nuclear-powered submarine, ay may mataas na survivability at malawak na saklaw. Ang nuclear reactor na nasa loob nito ang nagbibigay ng kuryente sa submarine hanggat kinakailangan. Ibig sabihin, hindi na kailangang mag-refuel ang submarine sa loob ng 25 taon nitong serbisyo. May sistema ng paglilinis ng tubig ang submarine, kaya ang tanging limitasyon kung gaano ito katagal sa Arabian Sea ay ang dala nitong pagkain. Yung base ng Diego Garcia na tinarget ng Iran ay may malalim na pantalan. Perpekto para sa submarine. Kaya kahit magsimulang maubos ang pagkain sa HMS Anson, ilang libong milya lang ang layo ng pwedeng pagkuhanan ng panibagong supply. Ibig sabihin, pwedeng manatili ang HMS Anson sa Arabian Sea nang halos walang taning hanggat kailangan ituroon ng UK, maliban kung kailangang dumaan paminsan-minsan sa military grocery store. Dapat kabahan ng Iran dahil palihim na naglalayag ang submarino sa loob at paligid ng mga katubigan nito. Nakakabahala pa dahil ayon sa Marine Insight, ilang ulit nang nakita ang submarino na lumilitaw para makipag-ugnayan sa permanenteng joint headquarters ng UK sa London. Hindi lang basta napadala ang UK ng submarino at hinayaan na lang itong gampanan ang tungkulin nito ng mag-isa. Tuloy-tuloy ang komunikasyon at kung umatake muli ang Iran sa Diego Garcia, mabilis lang na kumpirmasyon mula kay punong ministro Sakir Starman ng UK ang kailangan para magpaputok ng Tomahawk missiles ang HMS Anson sa Iran. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang submarino ng UK sa Arabian Sea kaugnay ng posibleng tugon ng UK sa agresyon ng Iran laban sa mga base ng UK. Susurin pa natin yan mamaya, pero bago yon, nanonood kayo ng The Military Show. Kung gusto mo ng ganitong impormasyon, mag-subscribe sa channel. Ang presensya ng HMS Anson sa Arabian Sea ay nagbibigay sa UK ng opsyon sa susunod na hakbang laban sa Iran, kung may gawin man ang UK. Maaring hindi na nila kailangang kumilos. Ang kaalaman ng Iran sa nakatagong submarino ay maaring sapat na para pigilan silang sumubok ng ibang pag-atake tulad ng sa Diego Garcia. Hindi naman sobrang palihim ang UK sa pagdating ng nuclear-powered submarino nila. Inanunsyo ng gobyerno ang pagdating ng submarino sa Australia bandang huling bahagi ng Pebrero at ilang beses na rin itong lumitaw kaya alam na ng Iran na nakaabang ang submarino. May epektibong panakot ang UK sa ngayon pero hindi natin alam kung ano ang gagawin ng rehimen ng Iran kung magtagal pa ang Operation Epic Fury at lalo silang maging desperado. Kung magpasya ang UK na kailangan nitong tumugon sa ginagawa ng Iran, ang mga Tomahawk missile na sakay ng submarino ay kasing laki ng banta, gaya ng mga ballistic missile na kayang iputok ng Iran papunta sa Diego Garcia. Baka mas malaki pang banta dahil maayos ang air defense ng UK, habang ang Iran ay nawala ng hindi bababa sa 70% ng kanilang air defense network. Kaunti lang magagawa ng Iran kung magpaputok ng Tomahawk missiles ang HMS Anson. At dito umaasa ang UK kung kailangan nilang gumanti sa military asset ng Iran. Ayon sa Army Recognition, ang mga Tomahawk na kargado sa HMS Anson ay may abot na higit sa 1,600 kilometro
o mga 944 milya. Kaya halos anumang lugar sa Iran pwede maging target ng UK. Kaya ng mga misilang ito tama ng command center, lugar ng paglulunsad ng misil, base ng hukbong dagat, at command at control node. Kaya hindi na kailangang lumapit sa baybay ng Iran ang HMS Anson para mag-atake. Ang meron ng UK dito ay isang uri ng banta mula sa malayo na maaring pagsamahin anumang oras sa napakalaking lakas ng himpapawid na dala ng US at Israel. Kailangan lang maipadala ang impormasyon sa UK submarino para makapagpaputok ng Tomahawk nang hindi natutukoy laban sa anumang target sa Iran na gustong tamaan ng mga alyado. Ang limitasyon lang ng submarino ay kaya lang itong magdala ng 38 bala na hinahati sa Tomahawk at Spearfish torpedo, depende sa misyon. Sapat na yon para sa ilang piling surgical strike. Ngunit kailangan pa ring muling lagyan ng bala ang submarino paminsan-minsan. Mole, madaling marating ang Diego Garcia sa paglalayag. Bawat balik para kumuha ng pagkain ay maaring may kasamang bagong batch ng Tomahawk na gagamitin ng UK para sirain ang mas maraming mga target ng militar ng Iran. Baka hindi iniisip ng UK na umabot ng ganoon kalayo. Gagawin ng desisyon base sa susunod na aksyon ng Iran. Maaring panatilihin ng UK ang HMS Anson sa Arabian Sea dahil napakahirap matukoy ang submarinong ito at halos wasak na ang Navy ng Iran, kaya maliit ang tsansa nilang matagpuan ito. Ang high-definition na video systems na ginagamit ng submarine para sa surveillance ay malaking pag-unlad kumpara sa mga periscoping madaling mapansin na ginagamit sa mas lumang mga submarino. Dahil sa maliit na acoustic signature, hindi agad na-detect ng sonar ang submarine, kahit may anti-submarine na barko sa lugar. Ayon sa mga ulat ng inhinyeriya, ang eksaktong lokasyon ng HMS Anson ay alam lang ng UK Prime Minister at ilang senior naval commander na naguutos at tumutukoy ng destinasyon ng submarine. Mahalaga ito dahil posibleng ginagamit ng UK ang kanilang stealth submarine para bantayan ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ang daan ng tubig na iyon ay naging sentro ng Operation Epic Fury matapos itong mablokade ng Iran gamit ang drone, anti-ship missile at mabilis na attack boat. Dahil dito, naging delikado ang sitwasyon at halos wala ng mga barkong pangkalakalan na dumadaan sa strait na karaniwang dinaraanan ng 20% ng pandaigdigang pagdadala ng langis at liquefied natural gas. Diyan, maaring pumasok sa eksena ang HMS Anson. Malabong gamitin ang Spearfish torpedoes sa mabilis na bangka ngayon, maliban kung mag-escort ng mga barko sa Strait of Hormuz ang UK. Tahimik na maglalayag ang submarine malapit sa Strait of Hormuz. Minomonitor ang lahat ng nangyayari at iulat ito sa UK. Tandaan kung saan na-deploy ang submarine. Ang Arabian Sea ay timog ng Iran at Oman at bumubukas sa Indian Ocean. Mahalaga ang Strait of Hormuz dahil ito ang daan mula Persian Gulf papuntang dagat na nilalayagan ng HMS Anson, kaya kayang bantayan ng submarine ang lahat ng sasakyang pumapasok at lumalabas dito. Nabanggit natin na kayang tamaan ng HMS Anson ang mga target sa baybay ng Strait of Hormuz nang hindi nilalapitan ang depensa ng Iran. Ganito rin ang sitwasyon sa pagmamasid na ito. Kung hindi ito magpapaputok sa mga barko ng kalaban, pagkain na lang ang nagiging tanging limitasyon para sa mga tripulante ng submarine. Bukod doon, maaring manatili ang HMS Anson nang hindi nakikita habang minamasdan ang lahat ng nangyayari sa kipot. Maaring makakalap ng impormasyon marahil tungkol sa mga pansamantalang pantalan kung saan nagpapadala ang Iran ng kanilang mabilis na bangka papasok sa kipot. Maaring obserbahan ng HMS Anson ang mga himpilan ng militar sa baybayin at ibahagi ang impormasyon sa US at Israel bilang suporta sa kanilang airstrike. Kung gagamitin ang submarino sa labanan, mas handa ito. Walang laban ang mabilis na bangka ng Iran sa Spearfish torpedo ng HMS Anson. Mas maingay at hindi gaanong sopistikado ang mga kilo-class na submarino ng Iran, ibig sabihin, maaring matunton at atakihin ng HMS Anson ang mga ito bago pa man malaman ng kanilang mga tripulante kung ano ang tumama sa kanila. Tungkol naman sa mga frigates at iba pang barkong pandigma ng Iran, hindi naman ganon karami ang natitira sa kanila. Ayon sa Estados Unidos, 100 barkong pandagat ng Iran nang kanilang nasira sa Operation Epic Fury at umasa ang Iran sa asymmetric na taktika sa Strait of Hormuz bilang pangunahing estratehiya. Hindi namin masabing walang dapat ikabahala ang HMS Anson mula sa hukbong dagat ng Iran. Gayunpaman, sapat ang stealth nito para makalayag, magmasid, at umatake mula sa Arabian Sea kahit kailan. Kaya palaging bantay ito na dapat isaalang-alang ng Iran sa bawat posibleng pag-atake laban sa UK. Gayunpaman, may malaking tanong.
Ang pagdating ba ng HMS Anson sa Arabian Sea ay nangangahulugang malapit ng direktang makilahok ang UK sa Operation Epic Fury? Hindi pa sinasabi ng UK na handa na itong makisangkot. Oo, pinapayagan ng UK na gamitin ng US ang mga base nito at ang isa sa pinakamahusay nilang submarino ay naglalayag sa paligid ng Iran. Gayunpaman, si Starma ay nananatiling matatag sa kanyang pahayag na hindi sasali ang UK sa digmaan. Gayunpaman, sinasabi ni Starma ang lahat ng ito habang iginigiit din na hindi dapat malinlang ang UK sa maling pag-aakalang matatapos agad at maaga ang Operation Epic Fury. Maaring ipakahulugan ito na sinasabi ni Starma na ayaw ng UK na makialam, nulit bukas pa rin ang kanilang mga opsyon sakaling maramdaman nilang kailangan nilang gumanti laban sa Iran. May nagsasabi na malalim na ang UK sa Operation Epic Fury, gaya ni Jeremy Corbyn, dating Labour Party leader at kasalukuyang MP ng Islington North. Sa isinulat niya sa Al Jazeera noong Marso 24, sinabi niyang muling napasangkot ang UK sa gulo sa pagbibigay ng access sa US sa kanilang mga base militar. Tinawag niyang kalokohan ng ideya na pinapayagan ng UK ang paggamit ng mga base para sa depensibong pag-atake. At giit niya na ang mga bomber mula Diego Garcia at RAF Fairford ay nakikibahagi sa opensiba laban sa Iran, hindi depensa. Idagdag pa ang HMS Anson sa Arabian Sea, mas lalo pang hindi matutuwa ang nauna kay Starma bilang leader ng Labour Party. Bukod sa politika, dapat ding harapin ng UK ang katotohanang direktang naapektuhan ito ng digmaan sa Iran. Bukod sa ballistic missile patungong Diego Garcia, ang kaguluhan sa Strait of Hormuz ang dahilan ng pinakamabilis na pagtaas ng gastos ng mga kumpanya sa UK sa loob ng 44 na taon. Ulat ng Sky News. Dahil tumaas ng 50% ang presyo ng Brent crude at 70% ang presyo ng gas mula simula ng operasyon, kailangan tanggapin ni Starma ng sitwasyong hindi kontrolado ng UK ay nagpapahirap sa mga tao at negosyo. Baka sapat na ito para kumbinsihin si Starma na dapat makialam ang UK. Sa ganon, magkakaroon ng kahit konting kontrol ang UK. Pwedeng tumulong ito sa alyado para manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Maari itong gumawa ng higit pa kaysa sa pagbibigay ng mga ditahasang banta tungkol sa mangyayari kapag tinarget ng Iran ang mga base nito. At sa halip ay magpadala ng mga Tomahawk missile sa loob ng teritoryo ng rehimen. Ang UK ay nasa isang kritikal na punto dito at ang HMS Anson ang dulo ng sibat na nakatutok sa Iran. Ang tanong na lang ngayon ay, ano ang dapat mangyari para magpahasya ang UK na labanan ng rehimen ng Iran na umatake sa kanilang mga base? Habang hinihintay ang sagot, patuloy ang pagmamanman ng HMS Anson at may isa pang bansang kasali sa Operation Epic Fury. Nakikita ng Ukraine ang pagkakataon na palakasin ng ugnayan sa gitnang silangan at US dahil sa paggamit ng Iran ng Shahid drone sa Strait of Hormuz. At nagbibigay ito ng perpektong panlaban sa mga drone na ito. Alamin kung paano nasasangkot ang Ukraine sa usapin ng Iran sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa usapan tungkol sa posibleng paglawak ng labanan sa Persian Gulf. Salamat sa panonood.